May kasabihan na ang kasaysayan ay hindi lamang nababasa sa mga pahina ng aklat, kundi nararanasan sa araw-araw na buhay ng isang pamayanan. Sa bawat lungsod ay may isang kwentong hindi lamang binibigkas, kundi nilalasahan. Sa Biñan, Laguna, ang kwentong ito ay matatagpuan sa isang payak ngunit makahulugang pagkain, ang Puto Biñan. Bilang isa sa pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Laguna, ang Biñan ay saksi sa mahahalagang yugto ng kasaysayan ng bansa. Higit pa sa isang merienda, ang Puto Biñan ay bunga ng kasaysayan ng agrikultura ng lungsod, mula sa ani ng palay hanggang sa biyaya ng niyog. Ito ay pagkain na isinilang mula sa lupa, panahon at tiyaga ng mga taga-Biñan. Pero tupong Biñan ako. Kumbaga nakakisnan ko dito. Wala bata ako. Ayan, parang isa kasi yung Puto Biñan ko kung bakit nakikilala rin yung Biñan sa ibang lugar. Sa paglipas ng panahon, ang Puto Biñan ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Biñanense. Nung araw kasi sabi nila, kasi meron kaming istasyon ng tren dito. So, pag may nababang mga pasahero from Manila to Biñan, marami na nag-aalok ng puto. Yun yung culture eh. Parang pag sinabing Biñan, may puto. So, pag sinabing puto Biñan. Sa aming pagsasagawa ng dokumentaryo at pananaliksik hinggil sa Puto Biñan, sinadya naming libutin ng iba't ibang tindahan ng puto sa lungsod. Sa aming pag-iikot, agad naming nakilala ang Milas Puto. Nang subukan naming kumuha ng pahayag mula sa tindahang ito, kami ay itinuro sa Barangay San Vicente, kung saan nasaksihan namin mismo ang isang masiglang komunidad at mas malalim na nakilala ang kasaysayan at kulturang bumabalot sa Puto Biñan. Puto. Binyan talaga. Yan talaga yung Milas Puto. Milas Puto Puto. Yan talaga yung kilalang nila. Sa ganun. Pero ang alam ko lang po, may sikat na brand. Ano ba yung Milas Puto? Yung pangalan Ang Milas Puto ay mahigit 100 taon sa kasaysayan na nagsimula pa noong unang kalahati ng ika-20 siglo at patuloy na pinamamahalaan ng mga sumunod na henerasyon ng pamilya. 100 years na pagkakaalam ko halang years na siya. Ang Milas Puto ay nag-start noong 1930s, 40s sa aking lola. Since yung aking lola ay parang ginawa niya hobby yung paggawa ng puto, pumuntik yun sa kaibigan, sa bahay, hanggang sa kumato. So, ginawang business ng aking magulang. Tuloy-tuloy na yun hanggang sa nagkaroon kami ng mga empleyado, ng mga branches. So, yun. Tapos, nung nawala sila, pinamana sa aming mga anak. Maaari po ba ninyong ilarawan ang tradisyonal na paraan po ng paggawa ng Puto Biñan? Same method din naman ang pagluto ng puto since nag-start si Lola. Yun pa din, may traditional na niluluto namin po old tradition, yung ipa, yung palay. So, niluluto namin sa palay. Meron kang pugon para dumuto yung puto through steam method. And then, gumagamit din kami ng medyo makabagong paraan yung gasol. Since sobrang tagal na ng Milas Puto, mga dollars pa natin, minimaintain na lang namin as in territory lang namin. So, syempre may 4th generation, sana may 5th, 6th, so sa kapo-apupan. Sana matuloy yung legacy ng Milas Puto. Pero andun yung passion ko, tsaka syempre gusto ko yung negosyo, kaya pinamitin yung business. Trabaho, meron ditong paghahanda kung saan may parang isang linggong selebrasyon. Bawat araw may kanya-kanya activities. Meron tayong putulatik competition kung saan bawat barangay ay maglaban-laban ng kanyang bagong bersyon ng putulatik. Pinahalagaan mo ang isang bagay katulad ng kakanin. Mas pinapaunlad mo ang isang lugar katulad ng dito.
mas nakikilala. Kumaga, marami natutulungan tao na maghanap buhay, ipakita ang kanilang kakayahan na makagawa ng iba pang bersyon ng puto. Ang kultura ay hindi nananatiling nakapirmi sa nakaraan, bagkus ay patuloy na nabubuhay at umuunlad sa taong sa pamamagitan ng pagsusumikap na ingatan at ipagpatuloy ang nasimulan. Ang Puto Binyan ay patunay na mayamang kwento ng lupa, ng tao at ng kultura.